Redeemer Missionary Baptist Church, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. 2 Corinthians 4 verse 5. Kung sila'y atong Hesus uban yung Kristohanon, ilang gihukas ang ilang pagka-anak sa Dios. Pwede ba na imuhukason ang imong pagka-anak sa Dios? Justified by Christ. You are justified by Christ. You are declared innocent. Kung pasabot ka lang iso, kani ato usak ka makasasala. Kani ato makasasala tabag ni awa. Being justified by the Lord Jesus Christ to set apart. Ipalahik ka sa Ginoo. Isip iya ng mga anak. Then the new self refers to transform by Christ. Na inagitaw na ito transformation na may tabo sa itong kinabuhi. Yun ang pulong sa Ginoo din sa Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Again, ining mind mo na ang mag-dictate nga maghimo ka og daotan o maghimo ka maayo. But we need what? Kinahanglan nato ang pag-control sa walang spirito para dili ta makahimo og daotan. Be transformed, tigala igsoon. Then like Christ, like Christ yung maulit ka pangdulan. Kaya sa mga katauhan, wala pa Kristo sa kinabuhi. Yung maingon, ala, Kristohanon man ka na siya. Ala, baptist man ka na siya. Nagasimba man ka na siya. Usog kayo siya mo twerk. Usog kayo sa modisco. Usog kayo sa mamalikas. Igalaigsoon natin mga neighbors, natin mga silingan na naga-tanaw sa tuwa. Every time you go out sa imong balay, during Sunday, makita ka nila. Bago ka ang simbahan, ano siya, pagbalik mo, sige, pabalik ka sa imong balay. Minsan, ligulin mo ang imong silingan. Simba-simba rin siguro rin. Hindi na makaigo rin silingan. Simba mo. Igalaigsoon, ang usa ka justified na anak sa Ginoo, usa ka itawag nato nga new life or new self, itawag siya grace up in Christ. Igalaigsoon, kita namatay sa atong mga sala. Kaya sa Romans chapter 6 verse 1, yung siya walking in newness of life. Maglakaw kita diha sa bag-o nga kinabuhi. Kaya naman, bag-o naman ka. Diba proud kita kung natin bagong sila. Kita na kung sila, isa pa lang. Rainbow na buwan. Kaya ano kayo sa mata ba? Attracted kayo sa mata. Taon ako kayo sa mata. Ay si Sir yan. Igalaigsoon, lindot magsunaw ang bago. Amen? At bago imong silina, yun lindot yung pinaon. Bago imong sapatos. Gusto ka ang bago talan. Na magamit apan. Igalaigsoon, di ka gusto magbago sa imong kinabuhi. Kung bago ang imong sinabaguhan mo ng imong kinabuhi, kaya mauna kahimutan sa Ginoo o kinakapanalangin sa Ginoo. Change! Para na sa Davao, no? Enjoy man sa Davao si Nograles pa ako si Duterte. Kanang slogan ni Duterte nga kuan, kanang si tawag na, hindi question po ni Nograles. We need change. We need change na si Nograles. Ano po si Duterte. For what? Okay. We have the best. So, hindi na kinahanap of change. Ano man? What do you think? Kinahanap of change in your life? Kinahanap pa rin mo pagbuho ng iyong kinabuhi? Pero sa politika to, ha? Yes, pamalakad pa. Kinahanap daw of change. So, ingon si Duterte, hindi na kailangan. Because we have the best. Igalaigsoon, hindi mo ka sa Ginoo nga mga special. Hindi mo ka sa Ginoo nga pinaka the best. Diya sa iyang katubangan. Kung unsa man ka biporma sa Ginoo, kung unsa man ang kagustuhan sa kung kinabuhi sa Ginoo to do good works, then ayaw na i-change ka na. Himuon hindi mo ang pinaka the best para sa Ginoo ng galaksyon. But if kinahanglan mo mag-change, himuon mo into what? Into a better person. Sa maayo, nga pagkatao ng galaksyon. Kinahanglan nato og change. But again, you guys will remember, kanang change na wala ka mo change into what? Isda utang ka. May bitaw na ang isip. Istuhan na bitaw ka.
Ngayon, sa una, kamu gainom man din mo, ako gainom din sa una. Na naglahi naman ka, nag-change naman ka. Nausap ba? Kaya naman, di naman ka mo sabay sa imong barkada. Di naman ka mo join sa barkada ito nga inom-inom. Kaya naman, again, ang imong kinabuhi na usap. Kaya naman, na ay kausapan Diyos sa kinabuhi. Kung imong ialaw ang Ginoo nga mo change sa imong kinabuhi, let God nga mo change sa imong life. Kung ayaw galing suon, pasag din nga mapabili na kaya na sitwasyon. Why we should work on the new self? Because the new self always what? Seeking things about. Kini ba ko ang kinabuhi? Kanuna ni siya nagpapangita sa mga butang dito sa langit o langit ko ng mga butang. Kaya ang earthly ng mga self mo, di kinamangita sa heavenly. Dito kinamangita sa earthly. Sa mga kalibutan ng mga kahilayan ni Galay Suon. Kimani anak na ka sa Ginoo, ang pangitaang ginimo at mga butang yan na dito sa langit ni Galay Suon. Then number 3, by putting the peace of Christ rule in your heart. So verse 15, you say, and let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body, and be what? Be thankful. Sa usa ka congregation, sa usa ka church, kinahanglan nato na unity. Wala ginatawag nato nga division. Kinahanglan ni Galay Suon og peace sa pagkag-usa. Kaya di man magpugman ka kung mapausa mo tabi-tabi. Diba? Kung mapausa, di makontrol. Basta magtapog-tapog na, awang-awang na siya. Okay? Kanay gisgutan. Pero kaya po ang karong gisgutan is about sa pulong sa Ginoo. When we focus on things of this world, our peace is what? Stolen from us. Kung mag-focus kita sa mga butang sa kalibutan, ng madautan, ang kalinaw ngayon, mawala din sa tuwa. Wala may kalinaw, kalibutan, din makakag ng kalinaw. Kita mo na mga peace, wala yung kalinaw din sa kalibutan. Puro sa bukod sa kalibutan ni Galay Suon. Ang peace na itong ipangayo, maalamang diya sa itong buhay na Diyos. There is no peace sa kalibutan. There is peace in Christ. Ang kalinaw diya sa itong buhay na Diyos. In Psalms 91 verse 2, ito siya, Christ is our strong tower, our refuge, and our peace. Diya lang yung tingin ng Yesu Cristo, makakaroon kita ang kalinaw. Sometimes ang ating kinabuhi walay kalinaw. Abot ligtas kanila. Okay? Kalinaw at ligo at lipay. Galay Suon, ang kalinaw kinahanglan nato na sa ating kinabuhi. Hindi bitang peace nga, dinik ka, di po sabot ka, kagubot na hindi mo kinabuhi. Hindi peace ba nga, settle na ka ba? Kung usang naasay mo, kontento na ka, because Christ is what? Enough sa imong kinabuhi. Kung pasabot ni Galay Suon dito at to increase atong faith diya sa Ginoo. Christ is enough for me. Enough na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di content kaya mo na gusto sa Ginoo. Galay Suon. Yung po na yung munisipal pasuno, kung pinturalay ka sa mais na bukas. Gusto ka mais na. Bless sa Kristo. Okay? Pati Galay Suon, pilit to you what? Content kung saan nasa imuha. Kung dili ka kontento, dugangin pa doon ang imo pangalagay sa Ginoo. Dugangin pa doon imo close na sa Ginoo. Keep on touch always na sa tumboy na Diyos. Kung dili ka kontento sa imo kinabuhi. We need peace, Galay Suon. In Isaiah chapter 26 verse 3, the Lord will keep us what? In perfect peace. Kung masabot ang peace na gata sa Ginoo sa buhay is perfect. Dili sa kalibutan, temporary lang itong mga kalinaw sa kinabuhi. Struggle for the everyday kay struggle ka sa kalibutan. But if imong life na sa Ginoo, less lang din ang struggle. Okay? Naangita na ito ang happiness kanunay. Focus sa imong tarato nga mind diya sa Ginoo, and then trust diya sa Ginoo. Sometimes, mo na mag-trouble ka sa atong life because kulang tagpagsalig sa Ginoo. Sometimes, si Galay Suon, ato pagsalit, ato gibutan sa mga butang diri sa kalibutan. Kung sa imong pagsalit sa imong butang, dili na ka mosimba, kay hadlo kawato sa makawatan ng mga butang ni Galay Suon. Muwa po kami simba, wala mo bantay sa balangin.
Ang imong pagtuo, imong libutan sa kalibutan, di sa kalibutan. Put your faith diya sa tubuhay nga Diyos. Ay, kadlong anak, kaya ang Ginoo man naghatag sa imo anak. Kung yata na sa Ginoo, kung wala na sa imo, yata niya po na sa Ginoo ang anak. Wala na ko nagtubo karon, naka-overcome na po. Ha? Sa babaw. Si Sir, kami open sa kuha, pas ito ka dito. Ito, dito po yung sinagay din ako. Guys, so, sin at kanina yung yata sa Ginoo sa imo kinabuhi, masakot pinto ka lang sa mga butang ngayon hinatag sa imo. Okay, number 4, of last, by letting the word of Christ reside dwell diha sa imong kinabuhi. Sa verse 16, pag-check ko sa let the word of Christ reside dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. Ikanagsuon, tuguti ang pulong sa Ginoo ang magpuyo diha sa imong kinabuhi. Tuguti ang pulong sa Ginoo ang mag-work sa imong life. Tuguti ang pulong sa Ginoo ang magtudlo kanimo sa maayo. Tuguti ang pulong sa Ginoo na mag-lead na kanimo sa sakto sa selection life kinabuhi. Let the word of God dwell diha sa imong kasing-kasing with all knowledge mo pasabot ikaw igsoon kinipulong sa Ginoo kay imo ni pastor nga mag-dwell sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Imong dala-dalahon ang pulong sa Ginoo. Bahala ko ay basa-basa. Let the word of God dwell in my life. Sila ka sa pulong sa Ginoo. Wala din mo sa pulong sa Ginoo. Ingon siya din kanang word and knowledge. Bot pasabot with kanima ko diha sa pulong sa Ginoo. Bot pasabot dala igsoon kinahanglan nimo pasahod ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka nga ang Ginoo makipag-istorya sa imo, read the word of God. Because the Bible is the word of God. The authentic word of God. The trustworthy word of God. The pure word of God. In Bible, tawag sa God, breath. Ginhawa sa Ginoo. And when you read your Bible, you are talking to God. Kalagsuon, kinipulong sa Ginoo. Iyon sa layon diya, with what? Wisdom, teaching and admonishing one another. Kung pasabot adunay pag-admonish, adunay pag-encourage, adunay pag-bandong, adunay pag-correct diri sa pulong sa Ginoo. Let the word of God correct you. Kalagsuon. If dili ka ma-correct sa imong husband, sa imong wife, o dili ka ma-correct sa imong parents, dili ka ma-correct sa imong lolo sa kanya, let the word of God na mag-correct sa imong kinabuhi. Kaya naman, this is what a pure, authentic wisdom na din pulong sa Ginoo. Importante ka lang pulong sa Ginoo. One of the best way to set your mind on this about is to cherish God's word. Ang pinakalindot galaysuon. Kinipulong sa Ginoo. I-setting mo yung mind din sa pulong sa Ginoo. Wala nila makabako sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo rin. Muna higalaysuon. Ang pulong sa Ginoo, himuha siya ang first business sa imong kinabuhi. So, ang first morning business sa imong kinabuhi. When you wake up, higalaysuon, you need to read the word of God. Kaya muna yung first business. Ang imong first business. Nakita na ito nga pangit. Kapag na si Juan, si Vice Ganda. Higalaysuon. Ano ba yan? Dapat na ba yung tukod ano nila? Kunya, gikundin ba yan na ang galing bayot sa kalibutan? Ay, sa pulong sa Ginoo. Gikundin na sa Ginoo. Duha na may gibuhat sa Ginoo. Lalaki na ang babae. So, itong bayo na dali, yung tawag siya, ma'am. Huwag ako mag-visit po sa ay. Mag-refer po. Kasi, naman si Buddhist dito, si King. Ang tawag na ko siya, my King. Kaya sabi ko ito, Sir, kung sa'yo gusto niyo mo, i-refer na ako sa inyo, ha? Ma'am ba o Sir? Mahal ba sa po ka, bro? Wala din ng managi tayo. Kita ng mga tao na kita yung espiritu ba? Mga kabalo dito na siya.
Good morning, ma'am. Sabi na biya si Juan, na Malaysia, nagkaya kayo sa Juan. Bumintag, ma'am, napalitay ko sa damo mo, ma'am. Pero ang ginawa, wala kang bilisya na. Kaya naman, ang ibuhat sa ginawa, lahat na naman ang babae. Wala man yung katulong na gender. Kaya nagsuon, muna nang kabot sa gender equality. Pwede ba na? Si Kala Igsoon na puno sa Ginoo is against. Yan ang kanang mga sexual. Kanang mga tungkol po, wala po na diligi kung sa Ginoo. Kaya mga nagpa-change sa ilang kwan, but you know, rebellion na against sa gibuhat sa Ginoo. You know, anong rebellion? Gibuhat ka sa Ginoo ang lalaki, kung dinibindi ka sa imong pagkalalaki, na mo ka pagka babae. But ikaw ay suon, dito na din na, sa Ginoo sila manupang sa mga tinuhatan. We cannot expect peace and joy if you only consume the material peace and ibutan. Muna-muna ako na espirituhan ng bahay. Balipay ka sa kumbalay na nakaitigil, balipay ka na kay sakyanan, pero ikaw ay isuon na kalintanan mo ang Ginoo. Dito na kasi katubang sa imong TV, dito na kasi katubang sa imong cellphone. Ikaw ay isuon, Sunday na Sunday, na iya sa Ginoo, sino tutok sa imong cellphone. Pag dili ka musimba, magpasagot Ginoo ka. Yan, Ginoo, parang ina yung pasagot niya. Nga naman, iyon ang Ginoo nga, alagaro ni mo siya, dahil ni mo siya, simbahon ni mo siya. So, magpasagot, kung dili ka musimba, ang Ginoo ka. Kung dili ka musimba, wala kang nila kung kinsa ang Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Eleksyon. Kung ikaw na sa imong trono, nagalingkod ka sa imong trono, asa ang Ginoo. Nagluhod sa imo ha. Tingnan mo, i-change na yung eleksyon. Ibutang ang Ginoo sa trono, ikaw magluhod yan. Dahil ka ang Ginoo sa imong kinabuhi. If we love Christ, we will what? Dedicate ourselves to reading God's puno sa Ginoo. Kung itupan mo ang Ginoo, kahit tuminuot ka. Basa ang puno sa Ginoo, kung imo sa Ginoo. Then by giving thanks to God, Galatians number 5, there's a verse 17. I was sa verse 17 sa atong text. Iyon sa verse 17, and whatever you do in word or in deed, kung unsa man, ang imong ginabuhat, diya sa gitaw nato nga pulong o sa ginuhatan, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to Him, to God in the Father. So whatsoever you do it to the glory of God. If you think na kinihabutan, dili makapahimaya sa Ginoo, then don't do it. Ayaw buhata, kaya dili makana siya makipahimaya sa Ginoo. It's a do all things sa imong word or in deed, sa imong pagsulti, sa imong speech. Kung maayo ka na ang imong speech, buhata. Kung maayo ang imong butang, ang imong himuon, buhata ka na sa eleksyon. Do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to Him, to God, the Father. Ang agos pagkaon na rin na kayo, butang na kayo, huwa ay pagkampo, ay sungit. Do all things. Kaya kita na ito, ikaw mo kayo sa Ginoo, ang pagpasalamat. As we close, praise the Lord. Amen. Set your eyes, your heart, your mind on things above. Alam mo kasing-kasing ba? Kung iyon ang pulaw sa Ginoo, kung sa ang naasulad sa imong kasing-kasing, mo na yung magawa sa imong baba. Kung sige ka, ikaw-otan imong kasing-kasing. Kung sunod ka ka-otan imong kasing-kasing. Kaya mo na isunod sa pulaw sa Ginoo. What comes from your mouth, comes from your heart. Nakita sa imong kasing-kasing. Then, kinita na ito nga ayos di mo mga mata. Hindi kong ay, diba? Mag-blink-blink mag-blink-blink ng mga natasalibutan na yung kaya. Kasi na pag-tugtog na ng sound siya sa barangay. Kaya mag-tuyog na rin ng kulo-kulo. Ganahan rin ka. Pag-tugtog na yun. Kaya mo kumain. Kung mananay mo, pipitik-pitik yung mga nanay mo ulo. Okay?
There is so your eyes, keep your eyes looking into Jesus, the author and the finisher of faith. Pagkanaon yung mga sala na siya, dumo. Pero yun dito sa mga pastor, joke lang sa mga pastor dyan. Usahay na may mga 60 po yung mga kaigsuunan. Ibig nila, kung bukanaw daw ka, pag bumalik ang tanaw mga sala daw na, pagkanaw niyo mo dapat kuhanya ka. Kaya kung mo okay sala, kaya kung balik ang tanaw mga sala ka, yun ang pastor, pupunta na lang nila. Kaysa araw, hindi ka makasala. Keep your eyes, set your eyes on things yes and no. Muna pag-alanin mo, sakto ka lang. May ganun sa pinakaw ha. Whatever is good, kung saan maayo, kung na siya ay bumata. Then, ang imong mind, again, imong mind, kung magaling siya ang mag-think, muna siya ang mag-create. Okay? Kaya mga imposible nga butang, muna ang mind maghimo. Okay? Kusog kayo ng imagination ang mind. Muna iyon nila sa Romans chapter 12, verse 2. Okay? Na kinahalan imong i-transform. Okay? I-renew niyo mo imong mind. Okay? Kanang renewal of your mind. Muna yung gusto sa Ginoo. Igaling son, keep your eyes on things above. Your heart and your mind dapat nakapokus diya sa Ginoo. Don't focus ka sa kalibutan. Igaling son, wala magita sa kalibutan. Ano di ba yung sakyanan? Montero? Pagkapatay mo, it is an X-Tarex. Kaya mo magita, pagkapatay mo, X-Tarex, sabi nyo ito, isa ka kasi X-Tarex. So, guys, nag-focus din sa enjoy kung naaon sa naani mo, then ubalik, i-balance ang tanan sa pagpapalakad sa Ginoo. Indot ikag mo ko, kung sakit, wala kayo dito, kaya ako ang bibiyahin mo. Kasi nagabo, guys, so, it's a, no? Buhay kayo si Pudo, disgrasya. Tungkol ka na pinili niyang simple, yan ibalikan. Sikbili. Terus, Dodo nga, disgrasya. Disgrasya. Dito sa Manila, Igala Ison. Luhay kay Kenta na yun. Kenta, nagpapigil siya. Okay? Kumbaga, patay na siya. Kenta na siya yung sitwasyon. Pagyan wala. So, sa yung layo, akong isa ko sa kayan. Ang mamatay ka, istanis ka daw. Imong sakyan, Igala Ison. So, God, i-trust sa mga butang sa pagkinabuhi. Yata na sa Ginoo para imong ampingan. So set your mind on things above, not in what earthly things. Dili sa butang sa kalibutan. Anong butang? Galaigsoon kaginabuhi. Ang mag-isa na puno sa pagsunay. Kurigala naa Ginoo kanunay sa imong pilihan. Wala kang ipasanggan sa Ginoo. God is always on your side. Okay. Walang tagi-abandon sa Ginoo. And God wants us to focus niya sa mga butang na naalin ko sa iya. Kung pinaagi niya na ang imong relationship sa Ginoo, magbaliton, galigsoon. In number 309, sa akong mga alam nito, what a friend we have with Jesus. Jesus is our best friend. Okay? He is a friend that closer than a brother. Masukol pa siya, kaya taga itong eksuon, si Jesus Christ. Kaya eksuon, God, gusto niya na ang imong kinabuhi mo usap. Gusto niya nga may changes may tabo sa imong kinabuhi. And let the Holy Spirit na mag-dwell sa imong kasing-kasing. And let the Holy Spirit na mag-guide sa imong magkakaroon ng direksyon sa imong kinabuhi. Yan number 309. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Oh,
is a grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what endless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Holy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. God, we find our friends so faithful, who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise forsake thee, take it to the Lord in prayer. In His arms will take us shelter. Thou wilt find us solace there. Higalain so sa 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Yun ang pulong sa Ginoo. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your care upon Him, because He cares for you. Magkamputan. Ginoong Diyos, kalibigamanan. Salamat Lord sa iyong pulong. Salamat Lord God sa encouragement. Salamat sa comfort. Salamat sa command. Idisulti sa iyong pulong, Lord God. Lord, help us to treasure, Lord God, sa mga butang na naadihan kami mo, Lord God. And Lord, help us also to guard, Ginoong Diyos, sa mga butang na naadihan sa kalibutan, na dili kahilutan, Ginoong Diyos, diha kanimo, O God. Lord, forgive us all our sins and trespasses. Thank you, Lord God, sa imong pulong. Ikaw, Ginoong Diyos, ang among friend. You are our faithful friend, O Lord God in heaven. Help us to be humble, O Lord God, sa among kinabuhi, diya sa imong pangalan, O Diyos. Lord, salamat sa mga anxiety ni imong gihatag, na imong Diyos tambalan, imong ikuha, imong i-comfort, O Lord God, ang mga kaigsuonan. Lord, we suffer a lot of things din sa kalibutan, sa mga circumstances, sa mga trials, sa mga persecution, O Lord God, sa ups and downs, sa mga kinabuhi, Father God in heaven. You teach us, O Lord God, how to be humble. Help us, Ginoong Diyos, God, to know you more, and your word, O Lord God, mag-dwell sa among heart, Ginoong Diyos. Father God in heaven, open our eyes, O Lord God, diya sa nalilito ng mga utang. And Lord, help us, Ginoong Diyos, to focus, O Lord God, diya sa imong ministry, to focus, O Lord
Lord God, yes, pagpangalagad, kaya kanimo, Ama, and give us unity, Father God in heaven, na makahiusa kami ng mga lagad kaya kanimo. Father God in heaven, ikaw mag-bless, O Lord God, ni community sa Nabaco. Ikaw mag-bless, O Lord God, sa nakaposisyon naman sa barangay, sa mga barangay captain, O Lord God. Ikaw mag-alantag sa iyong magpamunahuna, Ginoong Diyos, sa mga councils, O Lord God. Ikaw, Ginoong Diyos, magpapanalangin sa ilang kinabuhi. Lalo na, Ginoong Diyos, Kristo sa ilang kinabuhi, O Lord God, na makaila sila, Ginoong Diyos, kung kinsa ka sa ilang kinabuhi, man. Ikaw ang Ginoo sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw ang among isimba sa tibok na among kinabuhi. Ikaw ang among ilundahan. Ikaw ang among ialataran. Ikaw ang among ilaw, Diyos, na among manluluwas. Salamat sa sacrifices na imong ihimo nito sa cross sa Kalbaryo. Aron Ginoong Diyos sa laban, mapasaylo o magkalapasan na among nahimo niya kanimo, Lord God. Lord, we thank you sa mga wounds kagiagian sa among manluluwas mo si Jesus Christ. We thank you, dear Lord, sa kaluwasan niyo walay bayad. Salamat din na tayo mo sa Lord, tayo mga kanakan, nagagwell, kaya sa imong templo, nagag-gather, O Lord God, sa paghimaya, kaya sa imong pangalan, O Diyos na nabing kamhanan, dito Ginoong Diyos sa imong panimalay, dili ikaw mahimaya, wala imong pulong sa Hebrews, in the church, in the congregation, in your church, your glory, Ginoong Diyos, dili ikaw mahimaya sa iglesia. But Lord, we are here today, worshiping your name, O Lord God, praising your name, giving glory and honor sa iyong pangalan. Your name is above every name, O Lord God. Ang imong pangalan labaw sa tanang pangalan, dili sa ilaw sa iyong tawagan. Salamat, O Diyos, dili kabuntagon, imong giyata hindi ka na makaroon. Salamat sa among bisita kaniya ka, O Lord God. Continue ka mag-bless kanila. O dahil ka Diyos maka-empower sa ilang kinabuhi dahil sa imong pulong. May your guidance, Lord God, your protection, Lord God, your blessings sa financial, your blessings sa material, your blessings sa emotional, your blessings sa physical, Lord God, di na panday, O Lord God. And help them, Lord God, to know you more in Diyos sa ilang kinabuhi. As we depart, O Lord God, from this place, guide us and bring us, Lord God, safety sa mong palimalayama. O God in heaven, we also pray, Lord God, sa Isagas family, Bibinan. Ikaw, Ginoong Diyos, mag-comfort na ito kanila. Na in that way, Father God in heaven, nga doon na kay katuyuan sa matang ko sa kinabuhi. Help them to realize, Lord God, na ikaw, Ginoong Diyos, ang tagiyan ng kinabuhi. Help them to know, Father God in heaven, na doon na kay purpose, o ano na kay plano katuyuan sa ilang kinabuhi, Lord God. Help them to know, Father God in heaven, that today is your day. O God in heaven, hindi ka buntagon. Kami nagpasalamat sa kinabuhi ni mong yata. Kanamo, Lord God. God bless. Isa na, Lord God, sa alam na napahan. Kabagong for, basta ito kanina. Si Joel, si Saysay, Lord God. Panalangin sa mga Diyos. Si Inche, sa Diyos. God bless you. At kinabuhi, Lord God, kalibutan. Temporary naman. Kung wala nilaing malimod ng Diyos, hindi kami maalagat din natin. At tanan, ang mga ginatungyan, hindi kami mo, ang dumo o bumaya, alam sa kami.